simulan na po natin ito. May papakita po ako sa inyo. Ito lang nga po. Ito na po ang mga DDS. Aray ko. Meron pong umiyak, humiga sa kabaong, humiga sa kalsada, lumuhod. Puta. Aray ko. Putang inan to si FGF to ah. Tanginan tong FGF na to. Dadoy! Tangina yung kasama mo, parang abnormal na talaga to. Parang abnormal. Merong paranormal, ito parang abnormal. Aray ko. Ayan po ang mga DDS. Tangina. 2026 na, kung DDS ka pa, luga ka talaga, tarantado ka. Ewan ko lang po. Kung meron pa magsasabi, DDS ako, tangina mo, pinakatanga ka na. Aray ko. Kasi pag sinabi mong DDS ka, ganito ka kagago. Ayan o. Tingnan mo, mga DDS yan. Oh, ayan o. Ayan po mga DDS o. Oh, putek o. Tingnan mo. Yan. Yan po mga DDS. Ganyan ka na. Hayop ka kung talagang DDS ka pa. Aray ko. Aray ko. Tingnan niyo. Tingnan nyo, sino ngayon ang baliw? Sino ang bangag na supporter? Kami ba? Ha? Tapos sasabihan nyo, kami ang bangag na supporter, kami ang baliw. Sino baliw ngayon? Aray ko. Ha? Kami ba? Sino mo ang kupal ngayon? Aray ko. Yan ang sinasabi natin sa mga DDS eh. Kasi DDS, ang paliligo, gawin yung hobby. Ha? Ang paliligo po, gawin yung hobby. Okay? At ang pagtututbrush, gawin yung ugali. Aray ko. Patayin mo si BBM? No joke. Pakinggan po natin ngayon ang isang saloobin ng mga DDS. Ito po. Ko lang mula nang dumating ito sa Erwin Tulfo dyan sa Senado, lalong gumulo. Nadagdagan kasi ng walang utak, puro bunganga. Ano daw? Ano daw? Ano daw? Pansin ko lang mula nang dumating ito sa Erwin Tulfo dyan sa Senado, lalong gumulo. Nadagdagan kasi ng walang utak, puro bunganga. Putik, nahiya naman kami kay Robin. Ha? Puta, nakakahiya naman. Nakakahiya naman kay Robin. Aray ko. Ha? So, parang sinasabi mong very good si Robin? Ha? Ito po mga DDS ngayon ay target si Erwin Tulfo. Dahil nga si Erwin Tulfo at mga Tulfo ay nakikita nila na malaking kalaban po ni Sara Duterte sa 2028. Nakakala naman nila si Sara Duterte po ay aabot pa sa 2028. So ang banat po ngayon ng mga troll farm ng mga DDS ay ang banat sa mga Tulfo. Aray ko. Nagpapapansin po sila. Meron pa silang pa-unfollow kay Idol Rapi Tulfo na hindi nila alam na hindi nila matitibag si Rapi Tulfo dahil si Tulfo nga po, si Idol Rapi, si Odette, si Chari ay talagang tumutulong po. Hindi katulad ni Sara Duterte ay nagnanakaw. Okay? Kaya kinakabahan po sila sa mga Tulfo brothers at gusto nila itong pagtulong-tulungan pabagsakin. Kaso po, imbis na si Idol Rapi Tulfo at mga Tulfo brothers ay bumagsak, lalo po dumami ang mga followers. Ito po si ate, tinitira si Erwin Tulfo. Diba? Diretso. Ipinagmamayabang niyang journalist siya, pero yung kinakalaban niya, abogado, na may alam sa batas. Ayos lang ipagyabang niyang journalist. Ang mahirap, ipagyabang mo ex-convict. Tanga! Tanga-tanga ka talaga eh. Putang ina eh.
Okay lang palabas mo na ex-journalist ka, pagyabang mo yon. Kaysa ipagyabang mo mong ex-convict, yun ang pinakabobo. Inutil. Aray ko. Diba? Maganda yun. Media ka galing, kaysa galing kang kulungan. Tanga! Aray ko. Ang bobo nyo talaga mga DDS. Miski ako gusto ko media ipagyabang ko kaysa ex-convict. Si Robin pinagmamayabang niya, ex-convict siya. Tanga! Tanginan to, bobo ang puta. Aray ko. Ah, Ano bang alam sa batas ng mga taong to, lalo ng mga tulfo, di ba? Mga low bender to eh. si Robin, anong tawag mo doon? Si Robin, anong tawag mo? Aray ko. Diba? Bobo kasi kayo umintindi sa low bending. Bobo kayo. Oh. Oh, tignan mo yung nangyari kay ano ngayon. Kay Jesus Palsis. Oh, nasuspindi ng Supreme Court. Bakit si Sara? Hindi nasuspindi. Oh. Anong tawag mo doon? Aray ko. Bobo ka eh. Kapag bobo, wag na mag-vlog. Diba? Support ka lang. Aray ko. Oh. Diretso. Mga kurakot, lalo ka na Erwin Tulfo. Nanginginig yung mga itlog nyo dahil puro kayo sangkot sa flood control, puro kayo sangkot sa mga nakawang nangyari dyan sa Pilipinas. Alam mo ikaw, kung yung puday mo namamanghe, manahimik ka. Ha? Kasi yung betlog ni Erwin Tulfo, ayos yan. Marami na napatunayan. Yung puday mo. Aray ko. Diba? Ate, yung puday mo, may napatunayan na ba? Aray ko. Kasi yung betlog, hindi ka tinagtatanggol si Erwin Tulfo ha. Sa discussion na sinasabi niya sa vlog. Walang kwenta eh. Galit na galit sila sa mga Tulfo, halata mong atake. Diba? Halatang atake. Halatang walang kwentang diskusyon eh. Aray ko. Eto pa, isa pa. Eto si ate, ewan ko dito kay ate oh. Eto, isa pa to eh. Isa pa to eh. Ano ang sinasabi? Hoy, Erwin Tulfo! Ano ang sinasabi mo? Ha? Kuliwan mo si Robin Padilla, ipababa mo dyan sa Senato? Ate naman oh. Aray ko. Ate naman, ano ba naman yan ate? Nagmumukha ka ng kawali. Aray ko. Hindi ka muna nagpunas. Masyado ka ng oily. Kulang na lang salangan ka ng yempo. Aray ko. Ate naman, magpunas ka naman para hindi naman makita yung mga DDS, mga baluga. Aray ko. Diba? Kaya kayo nasasabihan baluga eh, grupo ng mga luga eh. Tignan mo naman ate oh. Aray ko. Ano ba namang itsura yan? Paano ka paniniwalaan kung mukha ka ng patay gutom? Tignan mo, may kaning-kaning ka pa sa labi. Aray ko. Ipalabas mo? Ikaw kaya ang bumaba? Ate, lumunod ka muna. Mabulunan ka sa kasinungalingan mo. Lumunod ka muna, uminom ka tubig. Aray ko. Diba? Yung mga tinga mo tumatalsik pa oh. Aray ko. Kung dito ka lang sa Mindanao, Erwin Tulfo, aywan ko lang kung anong mangyayari sa inyo. Bakit? Ayan ang mahirap sa mga DJs, panakot yung Mindanao eh. Napakadaling banggitin. Kayo nga mga Bisaya dito, mga Mindanaoans dito, pag sinasabing mga Bisaya, mga Mindanao, nagagalit kayo, panakot nyo eh.
ang lahat ng lugar pwedeng maging masama. Ang lahat ng lugar pwedeng maging delikado. Huwag niyong masyadong panakot yung lugar nyo. Dahil ang Mindanao maganda yan. Kaya pinagkakamalang mga terorista yung mga tiga Mindanao dahil sa inyo eh. Sa mga ginagawa nyo. Binababa nyo yung dignidad ng Mindanao. Kung dito ka lang sa Mindanao. Come on. Aray ko. Diba? Alam mo ate, kung dito ka lang sa Maynila, ikaw, kung dito ka sa Maynila, malamang nagpupulbo ka, putang ina ka. Aray ko. Ha? At kung nandito ka sa Maynila, ate, malamang natuto ka mag-toothbrush. Kaya ayaw namin kung ganyan lang ang magiging mukha namin sa Mindanao, putang ina mo, dyan ka na lang. Diba? Kung ganyan naman ang magiging mukha namin sa Mindanao, putang ina mo, dyan ka na lang. Aray ko. Diba? Sa iyo na lang yung Mindanao kung ganyan ang mukha. Kung nandito ka, marunong ka na magpulbo. Kung nandito ka, alam mo yung ibig sabihin ng toothpaste. Aray ko. Yan ang mahirap, para sirain mo sa Mindanao, ganyan, hindi nagtutoothbrush. Aray ko. Sa Tagalog sa anad nga, dili mo kaunting o isudan. Kita mo, may ano ka pa, may sinasabi. Ano ba, ano ba, day off mo ba? O nasa trabaho ka pa, nagbo-vlog ka? Akala mo, Erwin Tulpo, kumakain kami ng gulay nga walang asin, walang bitsin. Oh, Ha? Kumakain kami na walang asin at bitsin. kung nandito ka sa Maynila, may asin, tsaka betchin, leche ka. Aray ko. Ano kinalaman? Aray ko. Pumunta ka na sa Maynila. Napapalibutan kayo ng dagat, wala kayong asin, leche. Aray ko. Mahirap nyo dyan sa Mindanao, wala kayong asin. Pumunta ka sa dagat, ibilad mo sa bubong, magkakasin ka, o kaya yung kilikili mo. Aray ko. Hindi na ka. Yung kilikili mo, nandun yung asin. Aray ko. Kaawa naman to, wala kayong asin dyan, tsaka betchin. Yung kilikili mo, tignan mo. May asin dyan. Leche ka? Aray ko. Ay, magsiksarap wala. Basta ikaw, kakainin namin na walang asin, walang bitsin. Ano kinalaman namin doon kung wala kayong asin? Puti naman Aray ko. Ano kasalanan ni Erwin kung wala kayong... Si Erwin ba ang nagano ng asin? Aray ko. Kung dito ka lang sa Mindanao, akala mo lang, kayo ang bumaba dyan, wala kayong pakinabang dyan sa Senado. Ha? Puro kaguluhan ang ginagawa ninyo. Hindi na kayo nahiya sa amin na nagboto sa inyo? Ate, nahiya nga kami sa iyo eh. Nahiya kami sa iyo. Aray ko. Pasensya ka na ate, nahiya nga kami sa iyo kasi kumakain ka pa, nagbablog ka eh. Pasensya ka na. Ha? Aray ko. Ate, pasensya ka na. Ha? Kumakain ka pa, nagbablog ka, pasensya ka na. Ha? Nakaka-istorbo kami sa iyo. Ha? Tsaka kung nandito ka sa Maynila, malamang diretso ang diretso ang pananaw mo. Grabe, no? Ang bobo ng mga DDS, no? Aray ko. Tanginan tumas. Wala talagang argumento, walang walang sustansya.